Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Sally, 32 years old. Single mother na naninirahan sa isang simpleng apartment malapit sa eskwelahang pinapasukan ng anak kong grade 7. Kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 6 na buwan na rin kaming naninirahan sa apartment na ito. Kung kaya naman kahit papaano, ay nagawa ko nang makuha ang tiwala ng may-ari. Nasa second floor ang kwarto naming dalawa ng anak ko, habang nasa baba naman naninirahan ang mag-asawa. Malawak at talaga namang masasabi kong komportable ako sa setup na mayroon kami ngayon. Sabihin mang medyo may kamahalan ang renta, ay kinakaya ko pa ring itawid. May mga panahong nahuhuli ako ng ilang linggo sa pagbabayad, lalo na't hinahati ko lamang ang aking sarili at oras sa pagiging isang freelance at full-time mom. Mabuti na lang at parang nagsilbi ko na ring pangalawang magulang ang may-ari ng apartment. Kaya naiintindihan nila ang hirap na nararanasan ko, lalo na ang kagustuhan kong maitawid ang araw-araw na pangangailangan ng aking anak. Dahil na nga rin nasa bahay lang ang trabaho ko, ay paulit-ulit lang ang routine ko sa araw-araw. Minsan tinatamad akong magluto, dala na rin ng pagod sa pabago-bago kong workload, kaya nagpapadeliver na lamang ako ng mga pagkain. Ngayong araw, pakiramdam ko ay sinisipag akong magluto ng beefsteak, pero siya namang ayaw makisama ng gripo namin. Pasensya na Sally, kanina ko pa tinatawagan na mag-aayos ng gripo pero hindi naman niya sinasagot ang tawag ko. Sabi ni Tia Maddie habang hawak ang cellphone nito. Inaamin kong kanina pa ako naiinip pero hindi ko yun pinahalata sa kanya at baka mas lalo lamang itong ma-frustrate sa mga nangyayari. 10:00 pa lang ng umaga, kung kaya naman may oras pa na natitira bago ang tanghalian. Tiyak uuwi ang estudyante ko dahil iyon ang nakasanayan niyang gawin kahit alam kong nabasa naman ito ang chat kong bumili na lang muna siya ng lunch sa cafeteria. Habang inihintay ko ang request na maintenance, ay napagpasyahan kong manood muna ng K-drama. Total mahigit 1 oras naman ang isang episode ay sapat na iyong pampalipas ng oras. Pero hindi nagtagal, ay nagulat na lamang ako nang ang asawa ni Tia Maddie ang kumatok sa pintuan. Okay lang ba kung pumasok ako, Sally? Nabanggit kasi ng asawa ko ang tungkol sa nasirang gripo kanina. Hinayaan kong gawin ng matanda ang pakay nito sa unit namin. Kahit pansin kong panay ang nakaw nito ng tingin sa akin. Siguro dahil na rin yun sa suot kong manipis na roba. Gustuin ko man kasing magsuot ng duster o coordinates, ay mas komportable akong magsuot ng manipis na damit, lalo na't medyo mainit dito sa kwarto namin tuwing tanghali. Pasensya ka na Sally, mabilis lang sanang maaayos ito kung hindi busy ang kinukuha naming maintenance. May kontrata daw kasi siya ngayong linggo, kaya hindi niya maaasikaso ang request natin. Sabi nito sa akin. Gusto mo bang makigamit na lang muna ng kusina? Hindi naman nagluluto si Maddie ngayon dahil pang 10 tao ang niluto niyang ulam kaninang umaga. Gustuin ko bang tanggapin yun? Ngunit mabilis kong tinanggihan ang alok ng matanda. Hindi kasi ako yung tipo ng taong mahilig humingi ng pabor sa iba. Maliban na lamang kung parte ng kontrata, tulad nitong maintenance at pagpapaayos ng apartment. Mas nanaisin ko na lamang gumastos muna sa food delivery kaysa magkalat sa kusina ng iba. Magpapadeliver na lang po ako ng pagkain namin ngayong araw, sabi ko at saka bumuntong hininga. Kunwari kasi, nakatingin ako sa aking cellphone, pero kanina ko pa napapansin na sinasadya ng matanda na yung muko sa ilalim ng lababo para makitaan ako sa maripis kong suot. Kaya naman pala mahirap. May bumara sa daluyan ng tubig.
Sabi niya pagkatapos nitong tumayo at lumapit sa akin. Ganun po ba? Kung mahihirapan kayo sa pag-aayos, pwede naman akong humanap na lang ng iba. Bahagya akong natigilan nang mapansin kong grabe na kung makatingin siya sa akin. Hindi man ito nagsasalita, pero may halata kong may ibang kahulugan ang mga tingin nito. Ang ganda mo pala sa malapitan, iha. Kaya pala tuwang-tuwa ang mga border sa tapat kapag nakikitang lumalabas ka. Sabi nito sa akin. Wala ka bang balak mag-asawa ulit? Mas lalo akong nagulat sa tanong niya. Sayang. Dalagang-dalaga ka pa namang tingnan. Maraming ang nagtatanong kung single daw bang border namin. At kung kapatid mo ba yung batang lalaking hinahatid mo sa school. Imbis na maalibadparan, ay ginusto kong sakyan ang usapan naming dalawa sa hindi malamang kadahilanan. Kung kukuha lang naman po ako ng panibagong sakit sa ulo, maging single na lang ho ako habang buhay, tiyo, sabi ko. Natawa siya sa sinabi ko. Ibig sabihin, mas gusto mong tikim-tikim lang, pero hindi aabot sa sakal, sa kasal. Ako naman ang natawa sa sinabi nito. Hanggang sinapansin ko na lamang ang sarili kong tumatango bilang sagot. Masyado po akong busy sa anak ko para sa ganyang bagay. Halos araw-araw ba namang may project maliban sa allowance? Sobrang hirap mag-budget dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. Sabi ko. Tinitigan niya ako na para bang naiintindihan ito kung saan ang gagaling ang hinaing ko. Marahil dahil naranasan din nila yung mag-asawa bago nakapagtapos ng pag-aaral ang anak nilang dalawa. Pasasaan ba at makakaya mo rin yan, Sally? Huwag mo lamang papabayaan ang sarili mo at baka sumuko naman ang katawan mo sa kakatrabaho. Sayang yang sexy at ganda mo kung malilipasan lang ng panahon. Napansin ko agad kung paano bumaba ang tingin nito sa katawan ko. Hanggang sa napalunok siya. Feeling ko tuloy, para akong isang ulam, kung saan ang isang katulad niyang matanda ay biglang natakam. Kalmahan niyo ng kaunti at baka ma-stroke kayo sa kakatingin sa akin yan, sabi ko. Muli siyang natawa sa sinabi ko at bahagya pang napakamot ng ulo. Sorry, nahalata mo ba ako, Sally? Sabi pa niya. Tumango lamang ako. Hindi ko kasi maiwasan. Anyat tsaka bumuntong hininga. Siguro, kahit sinong nasa kalagayan ko ngayon, matutulala rin kung may magandang babaeng nasa harapan nila. Maliban sa mabait at malambing, ay napakaganda rin. Dugtong pa nito. Ganun po ba? Sabi ko tsaka matamis na ngumiti sa kanya. Ang galing niyo ho palang mambola, no? Hindi nakakapagtakang tumagal kayo ng misis niyo. At siguro, marami pa kayong ibang pinaiyak ng mga babae noon. Muli siyang natawa, tsaka sunod-sunod na umiling sa harapan ko. Wala akong pinaiyak. Pinasigaw ko lang sila sa kama. Lover boy yata to nung nasa serbisyo pa ako. Kung titingnan, ay may lakas pa naman ng matanda sa kabila ng edad nito. Pansin ko iyon sa kisig niya, na tila ba resulta na rin ng maingat at healthy lifestyle nilang mag-asawa. Marahil ay napansin nitong bahagya kong natahimik sa kinatatayuan ko, kaya siya na itong unang umimik at nagsalita. Magagalit ka ba kung sasabihin kong gusto rin kitang mapasigaw tulad nila, Sally? Muntikan ko nang makagat ang pang-ibabang labi ko dahil sa sinabi nito. Hindi ko inakalang kaya niya yung sabihin sa akin nang hindi man lamang nahihiya. At dahil na rin siguro sa pambobolang ginagawa niya sa akin magmula kanina at sa biglaan niyang paglapit sa akin, ay nadala ako sa sitwasyon. Matagal na rin akong nabakante sa lalaki.
Kaya nung lapitan niya ako na may kasamang isang makuhulugang haplos sa braso ko, ay para akong tinupok ng apoy. Basta, mananatili tong secret sa misis ko, iha. Okay? May pag-iingat niyang sambit. Mahina naman akong natawa. Dahil nahalata akong may natitira pa rin naman tong takot sa kanyang asawa. Secret lang, tiyo. Nakangiti kong sambit. Ganun na nga. Sambit nito nang magawa niyang ilapit ang mukha niya sa akin. Doon, maingat na nagpakasawa siya sa akin na para bang ako ang asawa niya. Unti-unting bumagsak sa sahig ang mga suot ko. Hanggang sa dumapo ang halik at haplos mula sa isang matanda na doble ang edad sa akin. Mula sa leeg hanggang bumaba pa ng tuluyan. Gusto niyang sulitin ang bawat sandaling nasa unit ko siya. Hinayaan ko naman ang sarili kong ibigay lang kung anong naisin ng matanda. Matagal na rin magmula nang maramdaman kong may taong handang iparamdam sa aking maganda ko at nararapat ingatan at pasayahin sa kabila ng pagiging babaeng may anak na ngunit walang asawa. Pakiramdam ko tuloy, nanalo ako sa loto dahil pumayag ka, Sally. Hindi pa rin ako makapaniwala. Bulong niya habang nakahiga sa tabi ko. Nilingon ko ang matanda at nakita kong nakapikit ang mga mata nito habang may matamis na ngiti. Hindi ko rin napigilang huwag mapangiti habang iniisip na nagawa kong pumatol sa isang matanda. Sasabihin ko pa sana sa kanya na pwede pa siyang umulit kung gusto niya, nang biglang may malalakas na katok mula sa pinto at narinig namin ang malakas na boses ni Tia Maddie habang tinatawag siya. Alejandro, hindi ka pa rin ba tapos dyan? Malapit ka ng abutan ng tanghalian. Usad pagong ka. Lagot ka, Chong. Bulong ko sa kanya na ikinatuwa naman ito. Bagya pa akong nakiliti sa bigote niya nang bumulong din siya sa akin. Hayaan mo nang ma-high blood ang asawa ko. Ang mahalaga, nakatikim ako ng ibang ulam. Tumango lamang ako dito. Tsaka nagmamadaling bumangon sa kama. Saglit akong nag-ayos ng aking sarili bago ko binuksan ang pintuan para harapin ang misis niya. Sinalubong niya ako ng mapanuring tingin, pero hindi nagtagal ay kumalma din iyon nang marinig niya ang sinabi kong kanina pa umalis ang mister niya para bumili ng additional Teflon tape at pantapal sa lababo. Nahirapan pa siyang ayusin dahil maliban sa barado ay may konting crack daw po yung tubo. Sabi ko tsaka bumuntong hininga. Pansin ko namang na-stress ang mukha nito ng bahagya. Kung hindi lang busy si Nardo, siya na lang ang pagagawain ko, Sally. Alam mo namang maliban sa pulido at mabilis siyang magtrabaho, ay hindi pa yon nananaga ng singil. Muli na namang umasim ang mukha nito. Marahil bumalik sa alaala niya ang asawa. Kung hindi ako nagkakamali, ay nagawa ng makarating sa baba dahil sinenyasan ko itong dumaan sa fire exit. Yung asawa ko kasi, parang pagong sa bagal kung magtrabaho. Kita mo nga, bumili lang ng mga kailangan, hindi na nakabalik. Panigurado dumaan na naman yun sa kumpare niyang lasenggot sugarol. Makakatikim talaga yan sa akin mamaya. Sabi ni Tia Maddie. Lihim akong napangiti sa sinabi nito at napailing na lamang pagkatapos kong maisara ng mabuti ang pintuan. Kung alam mo lang po sana, sabi ko. Sinulit ng matanda ang mga panahong inaayos niya ang gripo sa aking kusina. Pero nung nakaraan, napansin kong napapadalas na ang pagpunta niya sa pamamagitan ng fire exit. Maliban doon, sa tingin ko, bahagya na ring nakakatunog ang misis niya na may ginagawang kababalaghan ng kanyang asawa. Nag-uusap pa rin naman kaming dalawa minsan, pero medyo naiilang na ako sa tuwing nababanggit nitong siguro ay may kinalolokohan ng mister niya
dahil panay ang layas nito ng bahay at may mga binibili tong kung ano-ano na hindi naman niya nakikita kung saan napupunta. Ma, bakit ang dami naman yata nating grocery? Sabi ng anak ko matapos itong mapansin ang 3 naglalakihang eco bag sa lapag ng mesa. Hindi ako umimik, pero panay pa rin ang pangungulit na ginagawa nito sa akin. Bumili po kayo ng ham? Di ba January pa lang ngayon? Muntik na akong matawa sa sinabi niya. Mabuti na lamang at napigilan ko ang aking sarili. Maingat ko na lamang inilahad sa mesa ang niluto kong beefsteak na may kasama pang pinya bilang panghimagas. Gustuin ko magsagutin ang mga tanong ng anak ko, ngunit hindi pwede. Mas lalo ring hindi ko pwedeng ibalik ang groceries dahil tiyak na malaking gulo lamang ang mangyayari. Sa ngayon, ay masaya na akong namumuhay kasama ang anak ko sa sarili naming pamamahay. Maliit man, pero masasabi kong payapa naman, lalo na't rent to own. Hindi ko na kailangang mamroblema kapag nasisira ang mga gamit dahil mayroon namang on-call maintenance provider ang subdivision. Ayon pa nga sa dati kong kakilalang naninirahan malapit kina Tia Madi, halos 1 taon na rin magmula nang mawala ang asawa niya dahil sa stroke. Siguro naman, walang kinalaman doon ang paglayo ko sa kanya. Lalo na ang mga panahong sinabi ko sa kanyang huminto na dahil ayokong mas magkasala pa kaming dalawa sa kanyang asawa. Alam kong nagkamali ako ng mga panahong yun. Nagpadala ako sa mga salitang binitawan nito, maging sa uhaw na pumukaw sa akin. Kaya naman labis kong pinagsisisihan ang mga nangyari. Lalo na noong mga panahong umiyak sa harapan ko si Tia Madi dahil nilimas daw ng kanyang asawa ang perang naipon nito mula sa kanilang sari-sari store. Hanggang dito na lang po ang ating istorya.